Hello po mga kababayan, harino sa mga oras nito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program, yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng isa po sa ating taga-subaybay. Siya po ay si Michelle Marie Madriaga 3396, and I hope I got your username correctly. Simple lang po ang tanong niya. Sabi niya, what if po kung contract to sell pa lang, tapos namayapa na ang seller? Di pa kumplito ang hulog. So, yun ang tanong niya ngayon. Tulad ng sinasabi natin, ang isang kontrata, tulad ng contract to sell, ay binding po yan sa mga parties, no? Except perhaps kung ang kontrata ninyo is the obligation is personal in nature. But in this particular case, iba naman po ito, no? So ito ay contract to sell tungkol sa lupa, no? This interest of this contract attaches to the land, no? Even if even one of the contracting parties has died, no? Because yung lupa po kasi ay may kinalaman po yan sa enforcement of real rights, no? At saka po, ah, ah, due to public interest ay nakaukit po diyan, no? Ang real rights ng mga contracting parties. This particular case, namayapa na po si seller, okay? So paano daw may patupad dito? Well, simple lang po yan because the contract, the rights survives the demise of one of the contracting parties. So yung pong kanilang successors in interest, no? Yung po ang papalit, what will be subrogated to the issues of the deceased seller. So halimbawa po, mayroon pong mga heirs yung seller, okay? Because the seller here is obviously hindi naman po siya uh, uh, developer, no? Uh, which is halimbawa a corporation ito. So yung corporation po naman nun, kahit na wala na po yung contract yung nagpirma, the corporation is still there. So yung sino po yung nandiyan pa rin yung corporation. It doesn't mean na pag nawala yung pumirma doon sa corporation, wala na rin yung kontrata. In this particular case, magkaiba po naman ito. Ito po ay isang private, hindi po ito developer, no? Obviously, base sa sulat. So, yes, yung kanya pong mga successors in interest nung pumanaw na. In the same manner, kahit na yung pumanaw halimbawa ay si buyer, pwede rin humalili po ang heirs, assigns, no? Or successors and interest ng buyer. So in this particular case, pareho din po sila because these parties are private parties. So yung kanila po mga respective assigns, heirs, successors, and interest, ang siyang pong will be subrogated on the shoes of the deceased party. So in this particular case, wala pong maging issue yan, kundi halili po doon sa pumanaw na seller ang kanya pong mga anak niya o successors or interest. So halimbawa, kung hindi man ay bago pa halimbawa yung kahit nabuhay pa yung seller, kung i-assign niya yung kanyang rights doon sa iba, pwede naman po yun during his lifetime, no? For as long as pumayag naman po, merong usapan yung seller at si buyer. But in this particular case, wala na pong sinasabi. The fact na pumanaw na si seller, no? Yung contract to sell, nonetheless, the contract to sell is still binding. No? Hindi ibig sabihin na pumanaw na yung isa, hindi na po pwede yun. Binding na po yan because in the first place, ay meron na pong partial performance, no? Yung si seller, naghuhulog na nga siya. So patuloy pa rin po ang kanyang paghuhulog. O ikaw naman, Mr. Buyer, Miss Buyer, ay wag po niyong pabayaan din na hindi kayo maghuhulog just simply because namayapan na si seller. Tuloy pa rin po yun. Otherwise, pag hindi nyo paghulog ay could be a ground also for the termination of your contract or cancellation. So, pagpatuloy po ninyo. Ngayon, after na mahulugan po yung property na ay fully paid na, okay? So obligation po ng mga successors
in interest, no, ng ng, seller na pumanaw na i-honor po yung contract. So what does it mean? So that means 'pag fully paid na yung mga anak or successors on interest ay mag-issue po sila ng, certificate of full payment, and then, kung naka-mortgage man ito, ay certificate of release and discharge of the mortgage. And then after that, obligado po, 'no, ang mga anak o successors on interest na mag-execute po ng kanilang, deed of absolute sale, okay? So, dahil namayapa na si seller, so yung mga anak po nito ay mag-execute sila ng tinatawag nating extrajudicial settlement of estate, and of course, with deed of sale, na kung saan ay kino-confirm nila, at, ibebenta nila ng tuluyan ang, kanilang property na nung nabubuhay pa ang kanilang magulang ay nagkaroon ito ng this is subject of contract to sell, and therefore there is a contractual obligation that has to be fulfilled. So yun po ang gagawin. So it's not really an issue, no, because the death of the seller, no, survives, no, yung contract, no, will definitely survive the demise of the seller. So I hope na sagot po natin ang inyong kasagutan sa episode na ito. Alright, so, bago tayo magpatuloy, I would like to express my appreciation, no, dito sa ating mga followers, mga viewers, subscribers po natin dito sa ating channel. Thank you very much, no, sa inyong mga pagsuporta po sa atin, mga pag-follow, pag-subscribe, pag-share, and like po sa ating mga videos. Highly appreciated po yan at tutulungan po ninyo ang inyong lingkod na palawagin pa ang ating reach, no, sa ating mga kababayan. They could be your friends, your neighbors, your relatives, or kakilala ninyo so that sila din ay mapupulot sa mga pinag-usapan natin. Hanggang dito muna tayo. Sabi natin ay lamang na ang may alam sa batas. And please, don't forget, no, pakiclick ang notification bell upang sa ganun ay pag may update po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Lamang na kayo pag may alam sa batas. Bye-bye. Until next video po natin.